Queen siya, matangkad, graceful, hindi mo basta makakalimutan, isang physical therapist na naging beauty queen, at noong 1999, Miriam Quiambao stood tall for the Philippines sa Miss Universe stage. Pero ang moment na hindi malilimutan, yung nadapa siya habang rumarampa sa evening gown segment, yes, nadapa siya, sa harap ng milyon-milyong nanonood. Pero tumayo siya, nag-ayos, at naglakad ulit, may dignity, may grace, doon siya minahal ng buong mundo. Hindi dahil bumagsak siya, pero dahil bumangon siya. Pag-uwi niya sa Pilipinas, sikat siya. Shows, hosting, pero deep inside may kulang. Sabi niya, I knew about God, pero hindi ko talaga siya kilala. Then came marriage, isang bagong simula sa ibang bansa. Pero hindi naging madali, pag-ibig na nauwi sa hiwalayan, at doon, nagsimulang tanungin ni Miriam ang sarili. Sino ba talaga ako? Isang araw, may nag-imbita sa kanya sa church, wala siyang inaasahan. Pero habang nag-worship may tumama sa puso niya. Sa gitna ng kanta at panalangin, sinabi niya, Lord, pagod na ako. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago, unti-unti, gumaling siya, nagbasa ng Bible. Nagdasal, natuto siyang magtiwala ulit, hanggang isang araw, nakilala niya si R.D. Roberto, isang widower at inspirational speaker, nagkakilala. Naging magkaibigan, hanggang naging mag-asawa, at kahit sinabi ng doctors na mahirap na at 43, nabuntis si Miriam, tinawag niya itong miracle baby. Noong 2019, ipinanganak niya si Elijah. Saglit na katahimikan, sagot sa panalangin, ngayon, si Miriam ay isang ina, asawa, speaker, at babae ng pananampalataya. Sabi niya, akala ko, ang pinakamalaking achievement ko ay ang maging Miss Universe runner-up pero ang totoo, ang pinakamalaking tagumpay ko ay nung natutunan kong sumuko kay Lord. Kaya kung pakiramdam mo bagsak ka ngayon, kung feeling mo wala ng pag-asa tandaan mo, minsan, ang koronang hawak natin simula lang pala. Ang tunay na kwento, nagsisimula sa pagkadapa at sa muling pagbangon kasama si God.